Naramdaman at naranasan mo na ba ito? Yung kahit na ikaw ay kumikita ng malaki ay lagi na lamang itong nagkakaroon agad ng paglalaanan o gastos. O para bang lagi na lang kulang ang pera sa bahay mo. Lagi na lang itong dadapo at lilipad mula sa iyong mga kamay. Para masolusyonan ang mga ito, bukod sa pagsisipag at pagbabudget, ito ay subukan mo nang ikonsidera. Mayroon ka ba ng mga bagay na ito na ayon sa feng shui ay ang siyang humaharang o umuubos ng pera sa iyong buhay? Ito ang mga sinasabing humahadlang sa iyong kasaganahang pinansyal. Ang feng shui ay isang paraan upang umakit din ng pera. Upang umpisahan mo ito, bukod sa mga pag-aayos ng mga pwesto ng mga bagay-bagay sa loob ng bahay, ay alisin mo na ang mga 7 bagay na ito na siyang humaharang sa enerhiya ng kasaganahan upang makapasok ito sa iyong bahay. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din, i-click ang bell at all para lagi kang notified sa mga pinakabago nating videos patungkol sa manipulasyon ng enerhiya. Una, ang dustbin, trash can o basurahan ay dapat na nasa labas ng bahay. Kung ito ay hindi maiiwasan at nasa loob, ay dapat na palaging nililinis at regular na laging inilalabas agad ang mga basura. Dahil wala itong laman kundi kalat at dumi na siyang pinanggagalingan ng negatibong enerhiya. Pangalawa, declutter. Mag-declutter o magbawas na ng mga bagay na hindi mo na kailangan sa loob ng bahay. Hindi lamang ito nag-iisa, kundi ito ay nagpapatong-patong pa sa loob ng bahay. Ito ay nagdudulot ng tigil at hindi makapasok na enerhiya. Panatilihing maaliwalas at kahit papaano ay maluwag ang iyong ginagalawan. Pangatlo, itapon na ang mga lumang papeles at resibo patungkol sa pera, lalo na at wala naman na itong gamit. Ito ay mga lumang resibo, bank statements at mga record ng utang na bayad naman na o may closure na. Kung dapat mo talagang itago ang mga ito, mas mainam na gumawa ng mga digital copy nito sa pamamagitan ng pag-scan ng mga ito ng paisa-isa sa computer. Pang-apat, ang maduduming bintana at alikabok sa lahat ng parte ng bahay mo ay ang siyang humaharang din sa kasaganahan. Linisin ang buong kabahayan mula sa alikabok at padaluyin ang sariwang hangin dito mula sa labas. Seryosohin ang pagsasagawa nito. Ito ang siyang nagpapasok ng positibong enerhiya para sa iyong pananalapi. Panglima, ang mga nalalanta o namamatay na mga halaman ay nagdudulot din ng negatibong enerhiya na siyang humaharang sa kasaganahan sa pera. Kung ito ay lanta na talaga at wala ng buhay, ay alisin na. At kung ito naman ay mga pangilan-nilang dahon o tangkay, ay putulin lamang ang mga ito. Pang-anim, ang tubig ay simbolismo ng kasaganahan sa feng shui. At kung mayroon ka ng mga tumatagas na tubig mula sa gripo o tubo sa iyong bahay, ito ay ayusin mo na agad. Bukod sa mataas na water bill, ito rin ang siyang sumisimbolo sa pagkaubos at kawalan ng pera. Pang-pito, kung may mga bagay sa loob ng bahay mo na nagpapaalala sa iyo ng mapait na nakaraan o kabigatan, pwedeng damit, litrato, mga larawan na ipininta na nakasabit sa pader o anumang bagay na nagpapaalala sa iyo ng pangit at malungkot na nakaraan, ito ay alisin mo na. Sa pag-alis nito sa loob ng bahay mo, ito ang siyang magdudulot sa iyo ng kagaanan at kasaganahan sa pera na siyang minimithi mo. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig
sa may kapal, ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Fiddle Rosario. Thank you for watching.